Hello mga kapordoy. Subagot na ako man sa atong online class. Nako gustong i-share para ni sa mga tao nga naay or sa mga girls nga naay mga jowa or lalaki na mga jowa sa ibang bansa. Or pwede ko makatabang sa inyo ha sa mga impormasyon or mga requirements, dokumento nga. Comment lang kayo at sasabihin ko sa inyo yung mga requirements na inihanda ko noon. Magbigay ako ng isang tip na pinakamahalaga is kailangan is may sarili ho kayong savings account sa bangko. Kasi mas ano kasi yun kasi minsan hinahanap yun sa immigration. Kung may sarili ho kayong, lalo sa mga magjowa pa lang. Sa akin kasi ako kasi, ikasal kami. Pero nag-over-prepared ako kahit kasal kami. Kasi yun yung sabi sa akin ng mismong officer sa immigration na, kung ako sa inyo mag-over-prepared na kayo kahit asawa ka. Kasi minsan nasa ano kasi yun ng immigration officer pagdating dun sa airport. Minsan depende lang yun sa ano nila kung anong maitanong nila sa'yo. So, kailangan prepared ka at ready ka. So, ang ginawa ko kahit kasal kami, pero noon pa naman kasi may account na ako 13 years ago. Kahit wala akong balak ganito, talagang maano ako sa ipon-ipon ba mga kapordoy. Pero wala akong ipon mga kapordoy ha. May savings account lang ako. Maintain na yung balance na 3,000 ganon. Pero at least may savings, di ba? Basta yun ha. Kailangan may savings account ka. Hindi pwede yung kaka-open mo lang. Kasi nga, titignan nila yung tagal ng ano mo, ng pag-open mo. Hindi pwede yung kaka-open mo lang. Pero depende din yun. Based lang yun sa ano ko kasi yun yung sinabi sa akin ng immigration officer. Ano kasi ako kapag may mga nilalakad ako, talagang lahat, kukumpletuhin ko talaga yan. Kailangan talaga over-prepared ako lagi. At yun, tsaka ano pa, pagdating sa immigration, may tip din ako, huwag kayong kabahan, relax lang. Tapos, basta nga, at least, kompleto naman yung mga requirements, di ba? Relax lang, kung anong itatanong ng immigration, yun lang din yung isasagot nyo. Huwag kayong mag-add ng ibang impormasyon kasi lalong hahaba yung conversation at sasagot mo pa na sobra, dun ka maipit. I-avoid nyo ho yung magdala kayo ng mga titulo ng lupa, wag ganun kasi may iba kasi na nahuhold sa immigration. Ang ganda ng flow ng pag-ano ko mismo sa immigration kasi yung hinanap lang sa akin is yung PSA with apostille. Yun lang. Tsaka yung ticket. Yun, importante yung ticket pabalik. Round trip ticket. Kasi ginagawa ng asawa ko is kinukuha niya na ako ng ticket ng pauwi. Pero kahit hindi ka naman uuwi kasi nga yung at basta yung visa mo importante is 1 year ganun or depende. Kasi 1 year yung sa akin kasi private visa ako. Family visa. Pero pag tourist ka lang, 3 months na yung visa mo. So, dapat talaga may ticket ka sa loob ng 3 months. So, sa akin, may ticket ako sa loob ng 3 months pero hindi ko nagamit na extend kasi nga 1 year pa naman yung visa ko. So, lagi mga kapordoy sa mga gustong magtanong at para mas sigurado yung mga requirements, makatulong ho ako ng konti. Base lang sa aking experience. So, yun lang. Tanghali na to pero kakagising ko lang kanina. Hindi pa ako nakapaghilamos. Kaso, nag-alarm na yung phone ko, yung alarm para sa aking online class.